Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nawa kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan, may kinakain pa rin, malakas, malusog, at malayo sa anumang pong karamdaman. Kung kayo man po ngayon ay umaharap ng mga pagsubok o ng karamdaman, ang ating Panginoong Yesus ang kasagutan po sa lahat ng yan. Ating pong unang linggo na hindi tayo magkasama-sama sa church dahil po sa enhanced community quarantine. Pero gayon man po, hindi po ito pipigil upang tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos, upang siya ay ating sambahin, pasalamatan, at ating siyang purihin. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng ikalawang Timoteo, 2 Timothy, chapter 1, verses 6 to 8. Ulitin ko po, 2 Timothy, chapter 1, verses 6 to 8. Babasahin ko po sa New Living Translation, ganito po sinasabi. This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. So never be ashamed to tell others about our Lord. And don't be ashamed of me either, even though I'm a prisoner for Him. With the strength God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Amen. Ngayon pong umagang ito, ang ating pong mensahe ay pinamagatang silencing the enemy. Ang ganda, ano po? Sa dinami-rami ng ating mga narinig na negatibo sa ating kapaligiran, sa dinami-rami ng mga pangit na balita, it's about time na tayo ay mag-design na mabuting balita naman ang ating pakinggan. Ito po ang ating panglimang araw ng Enhanced Community Quarantine. At may mga ilang bagay po akong naobserbahan sa mga nakalipas na araw. Halimbawa po dito ay ito. Yung po mga parents na nagpupumilit na lumabas kahit na bawal upang makahanap ng paraan upang sila ay kumita para po may pambili ng pagkain at para may kainin ang kanilang pamilya para po mag-survive. Yung po mga family members naman na nababasa ko po sa Facebook, bored na sa loob ng bahay. Makalipas pa lang ang 5 araw. Meron naman po yung mga tao na kapag nakita mo o kinausap mo, smile lang sila sa iyo. Pero makikita mo sa kanilang mga mata yung kabalisahan dahil sa sitwasyon po natin. And then there are those whom we call the frontliners, yung mga police, yung mga doktor, mga nurses, mga bumbero, no po, na sila ang sumasaklolo, pumaharap sa mga tao sa mga panahon pong ito. Sa panlabas, tingnan nyo po, ay napakatapang po nila. Pero kung kakausapin mo sila ng masinsinan, maririnig mo po sa kanila na sila rin pala ay natatakot, may pangamba rin po sila na baka mahawahan po sila ng COVID-19. Dagdag po sa aking obserbasyon ay yung increasing number ng mga taong nahawahan ng COVID-19 na to. At yun din pong tumataas na bilang ng mga namamatay. At yung mababang bilang ng mga taong nagre-recover. Kahapon din po, aking nabasa sa Facebook at narinig sa ilang mga dumadaan o nakausap, yung mga complain ng mga tao tungkol sa kawalan ng aksyon o kakulangan ng aksyon ng ating mga local government units. Bakit sa iba, meron na naipamahaging mga relief goods? Bakit sa atin dito, hanggang ngayon, wala pa? Alam niyo po, lahat ng ito, they are valid reasons no po, na ang tao
ay matakot na ang tao po ay makaranas ng pangamba dahil ang mga panahon pong ito ay tinatawag po natin very uncertain or they are mga panahon ng uncertainty, walang kasiguraduhan. Alam niyo po, ito pong mga reaction na to ay produkto ng panic, ng inability, ng indifference, at ng permissiveness. At ang lahat pong ito ay pwede nating isum up sa isang salita. Ano po yung salitang yan? Yan ay ang salitang fear. Takot. Sa paanong paraan? So, o sa anong klase? Ito po yan eh. Yung mga reklamo ng mga tao na bakit hanggang ngayon walang relief goods o kailangan nilang lumabas kasi kailangan nilang kumita para may ipakain sa kanilang pamilya. Alam niyo po, this is the fear of starvation. Okay? Yung mga nangangamba na baka sila ay mahawahan ng virus, that is the fear of death. Yung mga nabuborn, nangangamba, paano bang kinabukasan natin? Paano na tayo nito? Wala nang trabaho, wala nang kita, wala nang sahod. That is the fear of the unknown. Alam niyo po, ito ang ating kalaban ngayon. Maliban sa COVID-19, mas matindi ito pong kalaban na to, fear. And this is the enemy that is knocking at our doorsteps sa mga panahon pong ito. Itong ating kaaway ngayon na nasa pintuan na po natin kumakatok. At alam niyo po, ang kalabang ito, ang kaaway na to, ay kailangan nating patahimikin. Ang sabi nga po ni FPJ, puno na ang salog. Hindi natin kailangan ang takot sa mga panahon pong ito. Kaya dapat lang na patahimikin ang kaaway na to sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa ating bansa. It needs to be silenced. And how do you silence fear? Sa umaga pong ito, I will give you 3 principles on how to silence the enemy. 3 prinsipyo kung paano patahimikin, paalisin, eliminate ito pong kaaway na to, na takot. And by following these principles, you are guaranteed a hopeful, bright, and a blessed tomorrow in the arms of our living God. Kung susundin po natin itong mga to, tayo po'y magkakaroon ng magandang bukas, ng siguradong bukas, at ng masayang bukas sa piling ng ating Diyos. Umpisahan po natin. The first principle in silencing fear is to set your spirit on fire with the Lord. Ang sabi po ng verse 6 ng 2 Timothy chapter 1, this is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Fan into flames. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, man is composed of both the physical and the spiritual. Hindi lamang po tayo puro physical. Meron din po tayong spiritual sa ating buhay na to. The material, that is the body, and the immaterial, that is the spirit. So, we are both physical and spiritual, material and immaterial. At alam niyo po, if you want to make through this COVID-19 pandemic, kung gusto po nating malampasan, mapagtagumpayan ang COVID-19, you have to be on fire with the Holy Spirit. Nowadays, hindi po natin kailangan ng takot. Masusugpo po natin ito kapag pinalakas natin ang ating mga espiritu sa pamamagitan ng pagpapaalab ng ating relasyon sa ating Diyos, paglapit ng todo-todo sa ating Panginoong Hesus, paghingi ng tulong sa banal na espiritu upang paalabin ang ating mga pananampalataya. Fan into flame means
giving more time to the Lord in prayer. You have to fan your prayer time, fan into flame your prayer time. This is not a time na puro na lang Netflix, puro na lang TV, puro na lang mga movies, or mga articles ang binabasa po natin o pinapanood. No! This is also a time that we should fan into flame our prayer life. Hello? Mga kapatid, kailangan mag-alab ang ating buhay panalangin. Bakit? Dahil ito ang susi para po tayo ay manatiling matatag at matagumpay at malaman po natin at marinig natin ang instruction ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Fan into flame your prayer life. This is not a prayer na kung saan gugugol ka lang ng 5 minuto, 10 minuto. No! Kung ikaw ay isang Kristiyano sa matagal ng panahon, you should be praying a lot. Okay? Kailangan humahaba ang iyong pakikipag-usap sa ating Diyos. And you know what? Kailangan po maglaan ng oras para sa pakikipag-usap at pakikinig sa ating Diyos. Hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo magtatagumpay kung mahina ang ating prayer life. Meron po nagsabi, 7 days without prayer makes 1 week. That week is spelled W-E-A-K, week. 7 araw na walang panalangin ay nakakapanghina. And that is true, mga kapatid. Alam niyo po, kailangan palakasin natin, paalabin natin ang ating buhay pananalangin. Ito po ang in-example sa atin ng Panginoong Yesus nung siya'y nagkatawang tao dito po sa lupa. Lagi niyang kinakausap ang Diyos Ama. Pinapakita niya na dapat tayong magdepende totally sa ating Diyos. Fan into flame yung pong prayer life po natin. Okay. Fan into flame also means fan into flame your worship to God. Hindi po ito pakikipaglaro lamang. Hindi lamang kayo basta-basta nanonood dyan sa inyong mga tahanan o kung saan man kayo naroon na para kayong nanonood ng isang pelikula o ng isang talk show. Sa inyo pong pakikinig, sa inyong panonood ngayong umaga pong ito, be in the spirit of worship. Okay? Be in the atmosphere of worship. Na hindi ka lamang basta nakaupo o nakatayo dyan, palakad-lakad kung ano-anong ginagawa. No, concentrate on the presence of our Lord Jesus. You have to have a worshipful life. Kailangan po paalabin natin ang ating buhay pagsamba. Alam nyo, ang pagsamba sa Diyos ay ang pinakamainam na magagawa po natin sa mga panahon ito. Times that we hear mga balita na nakakaturete, times that we listen to other people saying about how fearful they are because of this virus. Alam niyo po, ang pinakamainam natin gawin para lumakas ang ating pananampalataya, hindi lamang ang pananalangin, kung hindi, dagdagan po natin ito ng maalab na pagsamba sa ating Diyos. Ang pagsamba, ang susi po natin upang maranasan ng todo-todo ang presensya ng ating Diyos. You remember back in the Old Testament, when people worship, God does miracles in their midst. People go to battle, and as they go to battle, ang mga tao po, ang mga Israelita ay sumasamba. At sa kanilang pagsamba, ang Diyos gumagawa ng himala. Napagtatagumpayan po nila yung kanilang mga labanan. Alam niyo po, napakahalaga ng worship sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya, kailangan po itong paalabin. Fan into flame yung worship life natin sa Diyos. Fan into flame also means
yung ating meditation sa salita po ng Diyos, kailangan maging maalam. Hindi lamang basta-basta binabasa ang salita ng Diyos, kung hindi talagang ito po ay ninanamnam po natin. Ito ay talagang iniintindi po natin, pinag-aaralan natin ng todo. Yung makuha natin yung sinasabi ng Diyos na bago natin ito aralin, bago natin ito basahin, ay humihingi tayo ng tulong sa Diyos, sa Banal na Espiritu, at nagsasabing, Panginoon, tulungan niyo po akong maliwanagan ng inyong mga salita na aking babasahin sa araw po ito. The Word of God. Napakahalaga po niyan sa ating mga buhay. You want to know the truth? Alam niyo po, malalaman yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang tanong ng mga ni Jesus po noon, and what is the truth? Ang sabi sa kanyang mga alagad, sabi ng mga alagad sa kanya, your word, O Lord, is truth. Ang katotohanan ay ang salita ng ating Panginoong Yesus. Hindi naman po ang kanyang salita ang katotohanan. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan na ating hinahanap. Hindi lamang niya sinabi na totoo ang kanyang mga salita. Ang sinabi po ni Jesus, ako ang katotohanan. You know what? Kailanman ang Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Kailanman ang Diyos hindi pa nagkamali. Kailanman ang Diyos hindi pa pumalya sa kanyang mga salita. Laging totoo, laging sariwa ang mga pangako ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kung babasahin lang natin ang Biblia, kung aaralin lang po natin ang mga pangakong ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi tayo panghihinaan ng pananampalataya sa kabila ng krisis na naranasan ng ating bansa at ng buong mundo sa kasalukuyan. Church, fan into flame your prayer life, fan into flame your worship life, fan into flame your Bible meditation. Alam niyo po, kailangan mag-alam ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sa ating pananalangin, sa ating pong pag-worship, sa ating pong pagbabasa ng Bible, alam niyo po, dagdagan natin ng pag-dive sa presensya ng Diyos. Alam mo po, familiar kayo dun sa salitang dive. Ito yung ginagawa ng mga swimmers, di ba? Na tumatalon doon sa jumping board, okay? Pagkatapos, dive po sila doon sa swimming pool. May iba naman, po, yung cliff diving, nandun sila sa taas ng bundok, sa isang bato, tapos tatalon po sila. Diving. You know what? When a person dives, todo-todo po siyang babagsak. Okay? Ulo hanggang paa, lublob sa tubig. Alam niyo po, ito ang kailangan natin. Ang bawat isa po sa atin, mag-dive sa presensya ng ating Diyos. Yung hindi tayo paunti-unti na parang tinitimpla pa natin ang tubig kung ito ay malamig o kung ito ay maligamgam. Okay, no. Alam niyo po, you have to dive in the Lord's presence. Para saan? Para tuluyang mag-alab ang ating relasyon, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Let us all drown in the Lord's presence by diving into His glorious presence. Alam niyo po, once you are set on fire, the gifts of the Holy Spirit, such as wisdom, knowledge, and faith, will work in you as the need arises. Available ang gifts of the Holy Spirit sa ating lahat. Kung ito ay kinakailang umandar sa ating mga buhay, alam niyo po, gagana ito, aandar ito sa ating mga buhay. Bakit? Dahil ito po ay pinangako ng Diyos sa oras ng mga ating mga pangangailangan, dumarating ang karunungan, dumarating ang kaalaman, dumarating ang pananampalataya na kailangan po natin upang pagtagumpayan ang mga pagsubok nating nararanasan. So, you have to set yourself, your spirit, on fire.
A Christian on fire knows no fear. Amen. Ang Kristiyanong nag-aalab ang pananampalataya ay hindi natatakot. So, set your spirit on fire with the Lord. Amen? Ang ikalawang prinsipyo po in silencing fear is to move in your God-given authority. Second principle, move in your God-given authority. In verse 7, ang sabi po ni Paul, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline." Church, when you are on fire with God, fear has no hold on you. Kapag tayo po ay nag-aalab sa presensya ng Diyos, talagang ikaw ay babad na babad sa presensya ng Diyos, walang puwang ang takot sa buhay mo. Hindi mo mararamdaman ang takot, hindi mo makikita ang takot sa iyong sarili. Why? Kasi lubog na lubog ka sa presensya ng ating Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos, may kasiguraduhan lagi. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung kalakasan ng Diyos, dumadaloy sa iyo. Yung kagalakan ng Diyos na nagbibigay lakas sa tao, dumadaloy sa iyo. Kaya nga po, walang puwang ang takot sa taong on fire sa ating Diyos. Now, moving in your God-given authority is the point where you turn experience into practice. Di ba? Sa mga services, we cry out to the Lord. Umiyak tayo, "Lord, tulungan niyo po ako, Lord. I-bless niyo po ako, Lord. Fill me today, Lord. Baptize me today, Lord." We pray these things. And then you know what? God answers. Tala niyo po, kapag naranasan mo yung presensya ng Diyos, kapag naranasan mo yung bautismo ng Banal na Espiritu, ibinigay ng Diyos sa iyo ang iyong hinihiling. Now, after that, kailangan i-turn yung experience into practice. Bakit? Kasi hindi po kailangan manatili doon sa experience lamang. Kung mananatili tayo doon sa experience at wala tayong gagawin, sayang yung ipinaranas sa atin ng ating Diyos. Kailangan po i-practice natin yung karanasan. Ano pong karanasan? We have to learn to move in the authority that God has given us. Amen. You have to turn your tears into power and your spiritual satisfaction into action. Hindi kailangan manatiling laging nakaluhod at nananalangin at umaasa sa Diyos. May mga panahon na kailangan paandarin ang pananampalataya, lumakad sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? I-claim yung mga promises ng ating Diyos. Ito po ang kailangan natin sa mga panahong ito. Huwag kang magtago sa iyong kwarto. Huwag kang magtago sa iyong bahay na ayaw mo nang lumabas. Baka kumahawa ng virus na to. No! Claim the Lord's promises. Pwede ka naman mamalengke. Pinapayagan naman po tayong lumabas para mamalengke. Bumili ng ating mga pangangailangan. And when you go out, okay, go out with the peace of our God. Go out with the protection of our Lord Jesus. Go out with power. Go out with authority. Go out kasama ang ating Panginoong Yesus. Kasama ang Banal na Espiritu na pupunta sa palengke at bibilin ang ating pong mga pangangailangan. Amen. Nandiyo po, Jesus has given you the power to confront situations beyond your limit. Kamukha po nito. It is beyond our control. Ito pong virus na kumalat sa buong mundo. Okay? Ang waling balita ko po, 140 countries as of last week, no po, ang apektado na ng coronavirus. Hindi ko po alam kung yan ay nadagdagan na po ngayon. 140 countries. 140. Okay? So, kung ito po ang sitwasyon, anong gagawin natin? Mabubuhay tayo sa takot? Certainly not. Okay? Hindi kailangan mabuhay sa takot. Ano kung kailangan natin gawin? Move in your God-given authority. Meron kang kapangyarihan bilang Kristiyano. Si Jesus na namatay at nabuhay na muli.
para sa'yo ay binahaginan ka ng kanyang kapangyarihan. Just say the name of our Lord Jesus at magkakaroon ng himala sa ating buhay. Just by claiming, proclaiming, declaring the name of Jesus, you will receive your miracles. Amen. Hindi po kailangan matakot. Yes, kailangan po natin mag-ingat. At sa ating pag-iingat, huwag nyo na pong dagdagan ng takot. Mag-ingat at pagkatapos mabuhay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Jesus is victorious. Amen? At dahil ang ating Panginoong Jesus ay matagumpay, tayo rin po na kanyang mga tinubos, tayo rin po na sumasampalataya sa kanya, ay magtatagumpay sa mundong ito. The blood of Jesus is made available to protect you from this pandemic. Kagaya po nung dugo na ipinahid ng mga Israelita doon sa kanilang mga pintuan nung sila ay nasa Ehipto. Okay, natatandaan niyo po yun? Okay, nang dumating yung angel of death at nakita yung dugo na yun na nasa kanilang pintuan, nilampasan po sila. Walang namatay kahit isa sa mga Israelites. Why? Because they painted that blood of the Lamb sa kanilang mga pintuan. And their obedience, alam niyo po, ang nagprotekta po sa kanila. Their obedience ang naging dahilan kung bakit wala ni isa sa kanilang mga panganay ang namatay. Hindi kagaya po sa Egypt, hindi sila nakinig. Okay? Yung kanilang mga panganay ay namatay. Ito po sinasabi natin, mga kapatid. We are covered by the blood of our Lord Jesus, which is made available for each one of us. Yes, laganap po ito. Yes, pandemic po ito. Pero ito po tandaan ninyo. Kung iingatan po natin ang ating mga sarili, iingatan po tayong lalo ng ating Diyos. We are protected by the blood of the Lamb. And remember, when you move in your God-given authority, you will not hoard or keep food from a needy neighbor. Kung alam mo at kung ikaw ay nabubuhay doon sa kapangyarihan na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo, hindi ka mag-iimbak ng sobra-sobrang pagkain sa tahanan mo, hindi ka magiging maramot sa mga panahon ito. Bakit? Dahil alam mo na ang Diyos ay hindi magkukulang sa iyo. Dahil alam mo na ang Diyos ay laging sapat sa araw-araw. Alam mo that God is more than able to supply your needs according to His riches, according to His glory in Christ our Lord. Amen. Ito po ang mga pangako ng ating Panginoong Jesus sa atin. Kung alam mo ang mga pangakong ito, and you live by them, and you act on the promises of our Lord Jesus, magbibigay ka doon sa mga nagugutom po ngayon. Magbibigay ka doon sa mga taong alam mo, sobrang apektado ng krisis na to at walang pambili ng pagkain. You will share with them what God has given you. Hindi ka matatakot na mawalan. Why? Dahil alam mo yung prinsipyo ng pagbibigay. Amen. Amen. Because you are so fired up, you move in your God-given authority by sharing what you have to the needy, knowing that He who refreshes others will be refreshed in return. Pangako po ito ng Diyos na kapag ikaw ay tumulong sa ibang mga tao, ikaw ay tutulungan bilang ganti sa iyong pagtulong. Amen. When you bless others, the Lord will bless you in return. When you help others, the Lord will help you in return. Kaya nga po alam niyo, kailangan tayo ay gumalaw, kumilos, according dun sa God-given authority po natin. Hindi kailangan matakot dahil may kapangyarihan po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. I remember that song, there is power in the name of Jesus.
There is power in the name of the Lord. Laging totoo lang po yan. May kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus na kapag binigkas mo ang pangalan ng Panginoong Yesus, alam niyo po, the demons flee, the devil trembles, at ang mga problema, mga pagsubok, mga hamon sa buhay, unti-unting gumigiba po yan. Bakit? Dahil sobrang makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. So today, church, I encourage you to move in your God-given authority. Okay? Fear is silenced as you move in your God-given authority. Believing in what Jesus told Peter in Matthew chapter 16, verse 19. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. This is our God-given authority. Kung ano ang sabihin natin dito sa lupa, ay papangyarihin ng langit. Bakit? Dahil tayo po'y binigyan ng karapatan ng ating Diyos na angkinin ang kanyang mga pangako sa ating buhay at para sa ating kapwa at para sa ating bansa. Amen. You have the power in the name of Jesus. The third principle po in silencing fear is to share Christ to the world. Amen. To silence fear, share Christ to the world. Verse 8 ng 2 Timothy chapter 1. Ang sabi po niya, so never be ashamed to tell others about our Lord. Huwag mo ikahiya, ang sabi po ni Pablo, na ipagsabi ang tungkol sa ating Panginoong Yesus. Why? Dahil sa Panginoong Yesus po natin, makakaranas, makakasumpong ang tao ng kapayapaan, ng kaligtasan, ng pagmamahal, ng kagalingan, at lahat ng kanyang kailangan sa mundong ito. As COVID-19 became pandemic in less than 3 months, so must our Lord Jesus be made known to all nations. Akalain niyo po, itong COVID-19, less than 3 months lang ay sikat na sa maraming bansa. 140 countries. Oh, ganyan po, kung yan ay mabilis sumikat, dapat ganyan din tayo kabilis umaksyon upang pasikatin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Tama na itong mga bad news, tama na itong mga bad reports, tama na yung mga hashtag natin ng problema, takot, gutom, paano na to? Tama na po yan. Pasikatin naman natin ngayon ang ating Panginoong Yesus. Sa Kanya dapat tumingin ang mga tao. At paano sila titingin sa Kanya? Kailangan sabihan po natin sila ng tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. The reason why millions of people live in fear is because they haven't heard of Jesus yet. Kaya maraming tao takot na takot. Bakit? Kasi hindi pa nila narinig, hindi pa nila naranasan ang ating Panginoong Yesus. While others might have heard of Him, they are still bound to fear, for they have not really experienced the saving power of Jesus. Kamukha po dito sa ating bansa. Kilalang kilala ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ang problema, alam lang nila yung pangalan ni Jesus. Pero wala po silang koneksyon. Bakit? Walang relasyon. Bakit? Walang realization kasi doon sa pangalan at persona ng ating Panginoong Yesus. Kailangan magkaroon ng koneksyon. Ang tao kailangan ipanganak muli sa Espiritu upang magkaroon ng koneksyon sa ating Panginoong Yesus. At paano po mangyayari yan? When we preach, when we tell them, when we share to them that Jesus is Lord of all. I repeat, when we tell them, when we preach to them that Jesus is Lord of all. You remember? Iba, asay po ni Pablo, every knee shall bow, every mouth shall confess that Jesus Christ is Lord. Ano yun po, maging ang virus na to, luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Why? Because Jesus is more powerful than this virus. Jesus is more famous than this virus. Amen. Ito po ang kailangan natin gawin. Pasikatin ang ating Panginoong Yesus upang ang mga tao ay magkaroon ng pag-asa sa kanilang mga buhay.
When Jesus is present, alam niyo po ba, ang takot absent. Kapag si Jesus kasama natin, ang takot absent. Bakit? Hindi pwedeng magsama yung dalawa. No? Pag alam mo kasama mo si Jesus, walang takot sa iyong damdamin, walang takot sa iyong isip, walang takot sa iyong puso. So, kung atin pong sasabihan ang mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesus, at ang mga tao yan ay surrender sa Lordship ng ating Panginoong Hesus, alam niyo po ba kung anong mangyayari? Mawawala din ang takot sa kanilang mga buhay. Amen. You want to eliminate fear sa world? Let us tell them about our Lord Jesus. The abundant life that Jesus promised will be to them like a clear water flowing freely on the stream. Yung pong buhay na sagana na ipinangako ng ating Panginoong Hesus, kung tatanggapin ng tao ang offer na kapatawaran, kaligtasan, pagbabago, at panunumbalik na relasyon sa ating Diyos, alam niyo po, makakaranas ang tao, kamukha na sabi ni Jesus na po, ng parang ilog, tubig na dumadaloy sa kanyang katawan. And this will be like streams of living water flowing out of his belly. At yan pong karanasang yan ang magbibigay ng kapayapaan at ng assurance sa mga tao na mayroong pag-asa despite na laganap na itong COVID-19. Dahil sa napakarami na pong mga tao ang takot, alam niyo po, binabawalan na din tayo ng madalas na paglabas sa ating mga tahanan, hindi nga po tayo makamit sa church para po makaiwas sa pag-spread pa ng virus na to. Pero you know what, church? This is the time where we should seize the moment para po sabihan ang mga mahal natin sa buhay tungkol sa ating Panginoong Hesus. This is the perfect time para po tanggapin nila, malaman nila ang ating Panginoong Hesus, maintindihan nila ang Panginoong Hesus, at tanggapin nila ang Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay bilang Panginoon at kanilang mga tagapagligtas. People are looking for peace, and Jesus is peace. People are looking for answer, and Jesus is the answer. People are looking for security. Jesus is all we need. For protection, naghahanap ang tao, Jesus is all we need. Kaya nga pong sabi ni Jesus, I am who I am. Sa lahat ng ating mga pangailangan, ang Panginoong Hesus ang ating kasagutan. I like that song, Jesus never fails. Kaya mo, kahit minsan, si Jesus hindi pa pumalya sa ating mga buhay. Kahit kailan, wala pong balak pumalya ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Wala siyang kakayanang pumalya. Amen. Because He is the omnipotent God. He is the all-powerful God. He is the Almighty God. And because He is the Almighty God, wala po siyang kakayanang pumalya. Lahat ng kanyang sinabi, kaya niya pong gawin. Lahat ng kanyang ipinangako ay kaya niya pong gawin, kaya niya tuparin. Why? Because He is all-powerful. The answer to all our longings is found in our Lord Jesus, in our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen? So, you have to share Christ to the world. Lalong-lalo na po ngayon, kailangan ng tao ang ating Panginoong Jesus. Remember, mga kapatid, in silencing the enemy, you have to set your spirit on fire with the Lord. You have to move in your God-given authority, and then you have to share Christ to the world. Manalangin po tayo. Lord Jesus, we come to you today.
Being honest, Lord, marami pong uncertainties sa mga buhay po namin ngayon. Pero Lord God, we will not succumb to fear. Hindi po kami padadaig sa takot. Hindi kami padadaig, Panginoon, sa mga uncertainties po ito. Lord Jesus, kayo po ang tumulong sa bawat isa po sa amin. Naharapin ang buhay na ito, ang aming kinabukasan, na merong kasiguraduhan, Lord, na merong pag-asa mula sa inyong mga pangako. Maraming ng takot, Panginoon, ay na namin dagdagan ang bilang ng mga taong natatakot. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging matapang, maging matatag, Lord, maging bold sa aming pagdedeclare ng aming pananampalataya. Lord, lumakad kami, Lord, according to your promises, according to your word, O God. Lord, tulungan niyo po kami sa araw-araw, Panginoon. I pray, Lord, for that brother and for that sister na pinanghihinaan ng loob ngayon, Panginoon. Dahil, Lord, sa problema, marahil, Lord, isa siya sa mga nawalan ng trabaho at inisip niya paano silang kakain, Panginoon. I pray, Lord, sa pamamagitan ng sermon na kanyang narinig, Panginoon, dalayan ko lumakas ang kanyang pananampalataya. At Lord, itiwala ko niya sa inyo, Panginoon, ang kanyang pangailangan ito. Lord, ang sabi ng inyong mga salita, Lord, in the book of Psalm, sabi ng psalmist, naging bata ako at ngayon tumanda na ako, hindi ko pa nakita na namatay sa gutom ang mga anak ng Diyos, ang mga tao nagtitiwala sa Diyos. Lord, I pray that you provide in abundance, Panginoon, sa mga anak mo po, Lord, sa panahon pong ito, Panginoong Yesus. At Lord, doon po sa mga nagkakaroon ng sakit ngayon, Panginoon, sa mga tao, O Diyos, na nakakaramdam, Lord, ng hindi maganda sa kanilang katawan, in the name of Jesus. Lord, I pray for your healing touch to be upon them. Lord, I rebuke that sickness in the name of Jesus. Anumang klaseng sakit yan, sipon, ubo, sakit ng mga kasukasuan, ng kalamnan, everything, Panginoon, anumang uri ng sakit, in the name of Jesus. Stress, mawala, in the name of Jesus. Takot, mawala, in the name of Jesus. At Lord, maging normal ang lahat sa katawan ng kapatid na yan, in the name of Jesus. Salamat dahil sa inyong pangalan, Panginoon, makakaranas kami ng kagalingan. Salamat dahil sa inyo, may maganda kaming kinabukasan. And salamat, Lord, dahil sa iyo, dahil sa iyong makapangyarihang pangalan, we can silence, Lord, the enemy that is fear. Thank you, Lord Jesus. In you, we have the assurance of a better future. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Maging masaya po tayo sa buong linggo po ito.